Mga ka-LG. Kunting talakayan sa ating tanim na kalamansi. So, 2 weeks ago, nagpatubig tayo, nag-abono, then nagpatubig. 2 weeks na niya ngayon. Napansin natin na naglalabas siya ng mga bulaklak. Walang ulan. Okay, so basically, ang kalamansi is, ang na-observe natin dito, pag hindi natubigan, then pag naabunuhan, mag-produce ng bulaklak. So ito, hindi pa ito natutubigan. Siguro nakain na niya yung unang abono natin noon, last 2 weeks ago. Then nagpo-produce siya ng maraming bulaklak. Dami niyang bulaklak ngayon. Iba pa yung mga buko niya. Okay, so ayun, nag-abono tayo using tong corn planter. Ito, yan, tong corn planter. Then ang gamit nating abono is ito, Triple 14 tsaka 4600, 1:1. Tignan natin kung mapapabulaklak natin ito, kasi nga yung pinakita nating puno, sign yun na mamumulaklak na siya. So para mapabilis yan, mapabilis yung kanyang paglabas ng bulaklak, sundutin natin ng abono tsaka tubig. Okay, nakapag-abono na tayo ngayon. Hopefully mapabulaklak na natin to at age July, August, September, October, December, 1 year and 5 months itong ating kalamansi. Okay, ito na ho siya, 1 year and 5 months, malago. So ito, lalabasan na to ng mga bulaklak like ito, oh. Yan. Yan. May mga lumalabas na. Tama-tama to pag nasundot ng tubig, abono tsaka tubig. Hopefully mapalabas natin yung maraming bulaklak. Okay. Ito yung mga bunga na niya. Pitasin na to. Malapit na. Pwede nang itong holiday season, pipitas tayo. Okay. So ayun, tignan natin kung ano yung magiging result po nito, ng ating kalamansi. First timer po tayo. Disclaimer lang po, hindi po tayo expert sa pagkakalamansi. At ito yung unang pagtatanim natin. Then nag-observe tayo, experiment, kung ano yung mga pwedeng gawin, like sa panunood natin sa YouTube. Maraming mga YouTuber, vlogger, nagtatanim ng kalamansi. So yung mga best practice nila doon, pinupulot po natin. Hindi po natin pinagkakailan na doon tayo kumukuha ng mga kaalaman. So yung mga best practices ng mga kakalamansi, yun yung ina-apply natin dito, na which is yun yung alam natin siguro siguro kasi baguhan tayo na makakatulong sa ating kalamansi. Okay, na-stress na to 2 weeks, more than 2 weeks. So best time mag-abono tsaka mag patubig. Yung damo, okay, pwede nating isprehan to, pero sa tingin ko makakatulong during this summer para ma-maintain yung moisture ng ating tubig, yung patubig natin dito. Kasi pag tuyo pati yung damo, madaling
ah, mag-evaporate yung tubig. So pag madamo siya, so makikip niya yung moist. Mas maganda, mas pabor sa ating kalamansi. Kasi nga, na-stress to. Then, patubig ulit tayo after 2 weeks. Every 2 weeks po ang patubig natin dito. Tignan natin kung saan lulugar yung pagpapatubig na yon, kung mapapalabas niya yung mga bulaklak. Okay. Yun lang po mga ka-LG. Kung dumating po kayo sa puntong ito sa video natin na to, at kung nagustuhan nyo po, paki-click naman po yung subscribe button sa YouTube and sa Facebook page sa Kabukiran ni ka-LG tsaka LG Farm. Paki-follow na lang din po. Okay. Paki-comment nga po kung tagasan po kayo, at sa susunod pwede ko pa kayong ma-shoutout. Okay, happy farming and